Kasi po sa times na sa mga generals, kung general ko ba, yan i-challenge sa emperor, sa emperor Constantius, Constantius, o niya, daghan makayo sa ako si emperor Constantius kontra ni General Constantino. Wag yun, una-una pili ko siya because their army was outnumbered. Pero still he went on. Then on the day of the Battle of the Milvian Bridge, when he looked up the sky, he saw the cross. Kung bilang ko, ang cross ito sa langit, nakita, ang kurang kalayo. And then he heard a voice saying, "In this sign you will conquer." Although he was not yet a Christian, he believed that it was a divine revelation. So he ordered his soldiers to paint the sign of the cross. Kadang ito bilang kambing dilaw, kurang ito pagdata, kurang linggo, kurang nila yung espada, kurang ito, kurang isagtang nila ba? Bukan nga ng cross, bilang may sibilanon, hindi ko sila. So dahil mo siya, emperador. And he is your protector nila, declaring Christianity as the official religion of the Roman Empire. His mother was Santa Helena, at Cristo Mayor natin, si Santa Helena, muna siya iyan ang naan. And Santa Helena was a devout Christian who made a pilgrimage to the Holy Land with one purpose in mind, to find a church that taught the true cross of Christ. And true enough, in the year 320, kay yan anak, Emperador ko, tinahal ng kahon na lang, sudaw, ipadaan ito sa ulilan, ipakita niyo. Kaya human, ilubog si Kristo, itakuan ito yung cross sa mga sudaw, upon the order of the religious leaders of Israel. Kung inatay, pagkitawag nila sa Kristohanon, gilubog ta sa sukaroman, lagi mo rin, pinaglanan ng basura. Ito nila gilubog. Nakita ng tulong ako sa pagdetermina na kung ano asa man nila tinong tapos sa Kristo, itulungan ito. Itulong na may kumakan, bawa niya. So, di mo sa tahilina, itutang tulog ako sa kumakan, na din natay, pagkulang naman tayo, di pahigda. Nagkatong cross natin, higda ko sa bago sa kukul niya, tinulog ako sa Kristo. And that cross was somehow nakitaan on exactly September 14, 335 AD. Ano luminin. Kung mauna yan sa ulo naman, the discovery of the real authentic cross of Christ. And on that particular place, karon, di na makita kayo buntod para sa una, kung ba't mo sa ulilan karon, makita niyo sa kung basilika, the Church of the Holy Sepulchre. Precisely, muna'y kaparin. Naging kurang karos usak, dako kayo simbahan. Kung atong katingal, masulong tingali natin ito. Ang kantor mo, pinagparan po na Pulilan, year 2016, na pagkakaman karon na ditungkol ni Santa Helena. Now, hindi kabistahan karon, may tagako sa may kalamigita nini sa tuwang kinabuhi. Tanaka is the significance of this important feast in the Catholic Church for us as Catholics. First, na ato yung gipumahal ang cross. Kay sa ulit the cross has been exalted by Christ as our stairway to paradise. Di naman ito mahadlok pa sa pasan sa atong cross. Pero dahil matakaroon, kung mahimo, mulit kayo ta. We want to evade, we want to run away from our crosses. We don't want to suffer. We don't want to sacrifice. But as long as we live in this world, this old valley of tears, Lacrimarum Valley, we cannot avoid the cross. Because there can be no Christians without the cross. Ang problema na natin, we want to embrace the Christ. Diba? But we don't want to embrace His cross. Problematic na ako. Ano man? There is no such thing as crossless Christ. Kita ang Kristo na may cross. Di na si Kristo. Tapos man crucifix, ganyan, ano na ang pagpuyod na wala nagkalis sa kabayo, di na nabuhay. Pero kung ato lang sa si Kristo, dili ang cross na ito ng Kristohan.
Kung sabi ko ni Kristo sa Ebanghelyo, if you want to come after me, if you want to be my disciples, you must deny yourself, take up your cross, and come. Ikaw na, kung gusto ni Kristo. Now, the first reading for today, and the book is taken from the book of Numbers, and you are reminded of the so-called the bronze serpent that Moses lifted up in the desert. What happened? According to the first reading, on their way to the promised land from the bondage of Egypt, the people complained, "Nanapay ba? Kusog ka mo, kuriklamos mo." Bisang sa kadaghang mga grasya na dawat, idutom sila, bimanan ng lupa at ikas langit, iuhaw sila, kanilang wagay ng tubig at patong higupsik, higdup sa Moses, ibukusan ito sa dagat, kanilang abutong kusog ng dagat, lumos na kasundaw ni Pharaoh, sinigang po sa they grumbled, they complained against God. Dahil ginagawa mo din niya, bakit ito sa ito? Para ba? Tuguna natin sa pagkakas. And as a punishment, he sent poisonous serpents. Napanakot nila ito. Ipamalak sila o kinsa kung pagkasuntin po tumating patay. And because of that, the people realized their sinfulness. They repented. They asked God for forgiveness. Di ba sa Diyos sa Ginoo? So, mayroon ang Ginoo mo na, mayroon ang Ginoo na, alam mo ka na, kung ba, mayroon ang simito. Ginoo na si Moses, maging mo, bindig ng ibaga. Hindi ang itaas sa tukod. Kinsa na ito mabaka sa bindig, mga na sa bindig na tumaga, tumaga tayo. Grabe. Kung na yung subak sa first reading ko. Now, my dear friends, this biblical incident as reported in the book of Numbers in the Old Testament is a foreshadowing of the cross of Christ. Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must, according to the gospel today, the Son of Man must be lifted up. Muna para lilisin ba? Kung siya binti nga makaluwas sa Anong Testamento, ang Diyos na nagpagkatao, iisa sa krus. Ang nagkinsa kung mutakaw niya, kunin ko na gospel, makabaton o kinabuhin, palay ka ng Diyos. Imagine. Kumutuwa na din niya. Now, ikalawang punto sa itong kapistahan karon ang kailangan ko rin how na we should give great value of the sign of the cross. Nandito ka natin ikawawa, nandito tayo inunana. And that is our mark, that is our pattern, that is our signature as Catholics. Diba na, lihiwan mo mga Ros. Ang mga Russian Orthodox, mga Ros, pagwahag, pagamiton. Diba, kung tayo mo, sa Russia, sa Greece, mga ulit, ilang gamiton, bakit ang sa artist ng Ros. Now, ang importante man doon tayo according to Pope Benedict, making the sign of the cross with full dedication and attention is already a beautiful prayer. Nakita kami mga uwang, kapag tayo mga sa mga Muslim, isa-asa lang sila, nagabot ko na stress, gusto yung isbutak na stress na hindi na kuwaw sila gagka kasinta, tubal ito sa East, sa Amerika, sa Saudi Arabia, Kamawag ka ng Diyos. Kauta mo na yung patent, our signature as Catholics. Ako na kagay, kung tapos ko na ni Manny Pacquiao na daw, sa pagkatapos na siya, every time na maaway na siya, doon na sa kilis sa rin, ng mamuros. Karoon kaya, reliyon na ng mamuros. Para sa iyong kapilin. Sa oras, ito sa kadaan. Kung ako sabihin mo sa mga Mexican fighters, pero kapag tayo ng Mexican mga fighters, mga matagwan, isa doon sa pakyan. Mexican na nagpagsin mo, doon na sa kilin ng oros, mag-ako. We must not cross. Every round. What ka nang wow? Si Pacquiao na yung nakunabot, nakunakuwaw. Kasi kapilde. Pa. So, bawa na kita dito na wow, ano ba?
Again, si Pope Benedict at Panginoon nato. The sign of the cross reminds us of the Holy Trinity. Who resides in us. Diba yung Ginoo, the kingdom of God is within you. Is in you. The Holy Trinity resides in us because our body is the temple of the Holy Spirit. The sign of the cross reminds us of the name of God. Kunya, labaw sa tanan, ang paghimo nato sa sign of the cross, na pahinumdum nato sa commitment sa pagtuo at nadawa panahon na kita ibunya.